Bakit ba pinofocus nyo sa kanila kung may guilt siya ng krimen? Hindi po trabaho ng legislature yon. Abuso yon. Kaya nga sinasabi, kung gagawin yung parang investigasyon, may tatayo ako rito. Di ba sabi ni, ni Pangulong Duterte? Hindi pa, hindi. Titindig ako dito. Bigyan mo muna po ng... Hindi mo ako, Philip, basahin ko before I answer you. Suspended, sir. But this I have not read the affidavit so that I would not be in a position to correctly really to respond to your question. I am at a loss kasi ikaw yung may hawak ng... So you are now trying to investigate me. Para kang investigador. Yung may hawak ka ng affidavit dyan, executed by another person, and you're trying to confront me with the statements made in that affidavit, and you're trying to exact an answer from me. Pagka ganon, maghinto tayo dito. That is not proper. Mr. That President. is not fair. Bago sasabihin pa, you answer yes or Yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? tinatanong ko na... Point of Session order. suspended. Hindi mo pwedeng gawin yon. Legislative investigation. Sabihin, aware si Duterte ng gano'n. Siyempre, piskal yun eh. Galing. Abogado yun eh. Grabe yung quadcom kahapon. Masaya. Oo, Alam mo, masaya. pinaglaruan lang sila ni Pangulong Duterte. Natatawa ako eh. Talagang pinakita nila na sila ay walang alam. Hindi, natatawa ako. Bakit nila iniimbestigahan si Pangulong Duterte? Kung may kasalanan siya sa krimen o hindi. Kaya Yun. tinatawanan lang sila eh. Di ba, sinabi na ng hukuman, paulit-ulit na, at hindi yata pumapasok sa kukote nitong mga nasa Quadcom kasi mahihina ang kukote. O hindi ko malaman kung mahina ang kukote o talagang o hindi lang clueless lang sila o talagang ang pakay lang nila ay busitin si Duterte. Hindi, ang masama nun pag na-high blood yun, baka biglang bumitaw Yun ang nakakatakot Ay, hindi naman siguro sila na-high blood Hindi kasi, sinabi na ng Korte Suprema, ang legislative hearing ay hindi hukuman. Hindi ito NBI na iniimbestigahan ng krimen, hindi ito pulis, hindi ito piskalya. Kukuha ka lang ng impormasyon para ikaw ay makagawa ng batas. Yun. Yung EJK, ano pa bang kinukuha nilang batas? Di ba gumawa na sila? Opo. Di ba yung kabubuhang EJK ni Dan Fernandez, ni Akop, di ba? Ni sino pa ba? Ni Barbers. Sure. Nitong si Huwag kang magbanggit ng pangalan. Alin? Kanila naman talaga yung batas di ba kiniklaim nila? Ba't ko Ayan. babanggitin? Di ba nakakiti pa sila dala-dala nila yung batas? Ayun. Bakit hindi ko babanggitin yung pangalan nila? Proud sila ro sa batas nila Hindi nila alam nakakatawa yung batas. Di ba? Tagilid nga po Hindi, di ba, diniscuss na natin. Opo. Ang pinagbabawal nila ay EJK. Bawal na naman talaga ang EJK Extrajudicial killing, lahat po ng pagpatay na hindi pinag-uutos ng hukuman, extrajudicial killing. Ayun. But wala bang batas na nagbabawal sa pagpatay? Meron! Revised Penal Code. Wala bang batas na nagsasabi na kapag public official ay ang gumawa ay maximum penalty, aggravation yan pag public official. Pag wala bang batas na nagsasabing pag may reward system ay yan ay murder. Meron na, revised penal code. Aggravated ang homicide to murder kung by in consideration of a price, reward, or promise, reward system. So, inutil po. After 11th na yata yung kahapon, Opo. Pang-11 isa. After so many hearings, yun lang ang nagawa nyo? Yung EJK bill na kabubuhan? Ay, sayang ang pera namin sa inyo. Sayang ang perang ginastos nyo. Panay Jollibee. Yung nakakain nyo sa amin. Sayang yung Jollibee nyo. Kasi wala po kayo nagagawang batas. Kahapon, kala nyo, ginigrill nyo si Pangulong Duterte. Yun bang mga kinukuha nyong impormasyon kay Pangulong Duterte kailangan para gawawa kayo ng batas? Hindi na. Bakit? Nasagot na yun. Nakuha nyo na kay Garma, yung sinasabi nyo reward system. Nakuha nyo na yung kinukuha nyo kay Grijaldo na ayaw naman bigay ni Grijaldo.
tingin ko, madedemanda kayo dyan, ha? Parang tingin ko lang sa aking bolang kristal. Alam nyo, ang aking bolang kristal ay dalawa. Naku po. Dalawang bola. Dalawang bolang kristal. Pagka gusto kong malaman kung ano mangyayari sa yung hinaharap, May sagot tumutungo na. ako. Natanong ko, tinitingnan ko yung aking bolang kristal na dalawa. Hello. Kinakalog-kalog ko. Diba? Diba, Indian pa na. Pero attorney, thankful. Kakalog-kalog. Thankful kami sa inyo kasi mas nauunawaan namin ang paliwanag mo actually. Ako gusto kong mabalik yung death penalty. Halimbawa, ngayon paano nila gagawa ng batasyon? Ewan ko, kung dinidiscuss nila, anong nyo, Diba? kahapon nga natatawa ko. Tinatanong niya, answer daw, yes or no. Hindi mo pwedeng gawin yun. Legislative investigation. Sabihin, aware si Duterte ng gano'n. Siyempre, piskal yun eh. Galing. Abogado yun eh. Bakit ba pinofocus nyo sa kanila kung may guilt siya ng krimen? Hindi po trabaho ng legislature yon. Abuso yun. Kaya nga sinasabi, kung gagawin yung parang investigation, may tatayo ako rito. Di ba sabi ni Pangulong Duterte? Bago sasabihin pa, you answer yes or no. Hindi pwedeng i-answer ng yes or no. Sabi nga, alam nyo, ito na lumabas kahapon ang double standard ng Quadcom, ang double standard nila sa witnesses. Alam nyo, pwede naman palang tratuhin ng witness na nagpapaliwanag, ha? Bang nangangatuwiran, hindi kinokontempt, ha? O, pwede naman. Bakit kay Pangulong Duterte ayos naman ang trato nyo? Ba't sa iba? Dahil kaya nyo. Dahil hindi dating Pangulo. Ha? Dahil naalangan kayo. Okay, sasabihin nila, hindi, kasi dating Pangulo yan. Entitled to courtesies. Pero, may equal protection clause po tayo sa konstitusyon. Every person similarly situated should be similarly treated. Anong similar situation ni Pangulong Duterte sa ibang mga witnesses? They are all resource persons. Okay. So aside from the equal protection clause, meron po specific na nakalagay sa konstitusyon, dapat tinatrato with respect at dignity ang resource person in a legislative hearing. Eto, dating Pangulo, di nyo masigawan. Pwede lang si Paduano. Ako natatawa nga Hindi, wag daw, dapat daw kalmado. Bakit yung si Paduano? High blood. High blood lagi. Palagi ko pa nung pinanganak to, sumisigaw na Sabi po niya sumisigaw. Palagi ko hanggang mamatay to. Sumisigaw to Pinaglihi sa sama ng loob ito Ganun. Yung may mga sinasabi noon, pinaglihi sa sama ng loob. Ayun. Ito naman si Abante, irrelevant naman, Legislative inquiry, magko-quote ka ng pariseyo. Nga, ba't Pariseyo. Ito naman si Luis, nakita pa kami kaninang umaga sa show. Oo, by chance. Alam mo, etong si Luistro, kung ikaw ay bobo, akala mo matalino. Pero kung ikaw ay matalino, alam mong siya ay bobo. Kino mo, sinasabi niya, Technical tayo dyan. inaano niya ng yung elements daw ng extrajudicial confession, iniisa-isa niya. Extrajudicial confession yan kasi voluntary, yung pag-amin daw ni Pangulong Duterte na siya ay pumatay. Voluntary. Alam niya ang consequences. He is of sound mind. May nakalimutan siya Ang extrajudicial confession po, Congressman Luistro, ay ginagawa during custodial investigation. Hindi po custodial investigation yan. Yan ay legislative hearing. Ayun. Ano sinasabi mo? Besides, tignan nyo yung pinagsasabi niyong nangumpisal si Pangulong Duterte. Sino bang sinabi niyang pinatay niya? May tao ba? Wala po. Wala pala yan. Parang libel yan. Pag hindi ma-identify kung sino yung tinutukoy mo, ay hindi libel. Dapat may identity. Pinatay ko si ganito. Halimbawa, pinatay ko si Congressman Paduano. Sinabi ko, halimbawa, may pumatay kay Congressman Paduano. Wag naman sana, Kasi malapit-lapit na rin na siya ay matapos yung kanyang termino. Kasi last term na niya ngayon. Attorney. Di ba, malapit na matapang. Diretso-diretsuhin mo. Siyempre, humihinga naman ako. Okay, di ba? okay, Malapit okay. na matapos yung kanyang term of office. Si Paduano. At saka isang araw yan puputok yung ugat niya sa ulo Tsaka si Kakahihiyaw niyan po, si PRRD, lihitimong joker. Oo. Pag sinabi niyang pinatay ko, tas binitin niya, it's either tao o hayop yun. Oo. Di ba? Parang di ba minsan sinasabi ko, di ba? Yang si Congressman Luistro, napakapangit ng ginagawa niya sa mga resource persons. So, minsan, siyempre hihinga ka Oo. Sige. Pero alam mo, isang napagtanto ko dun sa, dito sa Quadcom hearing kahapon, di ba nandun si dating Senator De Lima? Opo. Magkamukha talaga si ni Congressman Luistro. Ganon. Hindi naman masama yun. Di ba maganda naman si Senator De Lima. Di ba Tama. maganda? Ang dami nga nagkakagusto sa kanya. Di ba si Dayan. Sus, Mario Jose. Hindi ba naman maganda yun magkakagusto ba naman? Yung mga macho yun ha? Opo. Mga macho papa yun Sus, Mario Josep.
Pero nanonood ngayon si Congressman Luistro kasi sabi niya binabantayan daw niya yung programa mo. Kaya nga sinasabi ko Oo. Para naman, hindi naman sayang yung pagbabantay niya, naririnig niya yung pangalan niya, di ba? Parang si Dan Fernandez. Oh, yeah. Merong bagong word pala gumagawa nga ako unti-unti ng Dan Fernandez Dictionary. Ala. Yung subordination by perjury, di ba? O meron siyang bago, different. Sa Dan Fernandez Dictionary, different. Noun. Ang ibig sabihin sa Tagalog doon, iba na. Bago na. Iba na, oo. Anyway, alam niyo, Joke yun, ha? Joke yun. pinaglaruan lang kayo, ha? Pinaglaruan lang kayo. Natatawa ako doon sa kay, yung sinasabi niya. Sabi niya, kino-confirm niyo ba na okay sa inyo pumunta yung ICC rito para imbestigahan kayo? Sabi niya, sipain ko sila. Kino-confirm ba niyo ba yung sinabi ninyo kay Congressman Manuel na pag binigyan ko ng pamasahe, pupunta kayo sa ICC? Para magpa-imbestiga, sipain ko rin sila. Punta ako doon, sipain ko rin sila. Grabe, no? Ay, nako. Yun lang yung response niya. Bago si Manuel naman, sinasabi, anong pinagamitan sa confidential funds? Confidential nga eh! Which part of confidential do you not understand? Oh my God. Yung confi o yung dential? Pag nagre-refer ka sa dictionary, sir, alam nila yun. Oo. If not, talagang hindi nila alam. Paano kaya yun, no? Ewan ko,